Hello, good afternoon po sa ating lahat. Welcome to kitchen. Time for cooking! Ngayon po pag-aaralan natin kung paano gumawa nito. Ito po improvise na na dough blend. May yeast, gatas, asin, asukal. Try natin kung gagana yan. Sa pizza, may mga kakatis kami mga ano eh. Kanya-kanyang ano na. Kunyari, gagawa ka ng pan pizza. Ang ano nun, pan dough blend. Pag thin and crispy, may thin and crispy blend. Pag stopwash, yung may keso sa gilid, iba rin ang blend nun. Ngayon, susubukan natin gumawa. Kung kaya natin gumawa nito. Yan, flour to. Mag-experiment po tayo. 200 grams lang po ito. So, kulang pa po ang flour. So, dagdag tayo ng 100 grams. Dahan-dahan po natin lagay. Para maganda kung may mixer. Diba? Parang pando na. Po natin konti pa. Dapat yan di ano, sticky. Nakalimutan natin lagay ng oil. Mamaya po, lagyan natin. Dapat may oil pa po yan. So, habang inahalo, dapat kasama ng blend yan eh. Nakalimutan ko eh. Experiment lang po ito. Pag okay yun doon natin, i-improve tayo ng improve. Ubusin natin. Bali 300 grams sa flour. Ayan po. Dagdagan pa natin mantika. Lahat kasama sa ano yun, pag mix ng ano, ng yeast, gatas, konting asin, asukal. Pero dapat po ito minamasa eh. Wala akong gloves. Kakamayin ko na. Kamayin na natin. Kulang pa. Lagyan pa natin konti.
experiment na eh. Kaya nga, experiment. Di ba po? Bali 400 grams of flour. Di ba? Hanggang makuha natin yan. Gawa tayo ng blend. Ngayon po talaga. Wala tayong mixer eh. Kamay talaga po ang ano dyan. Pangmasa. Ba't nagdagawang pa kang flour? Lagyan mo pa ng isang spoon. Hindi ito. Ano nga yung malata eh. Yan. Oh. Lagyan mo dito. Medyo hindi lang po yan. Ayan, tapos po ayan po. Ayan po. Pero gagawin lang natin itong ano. Okay, nakagawa na po na tayo ng ano, nando. Ngayon po, ikakat po natin siya ng 100 grams. So, kailangan po natin ng timbangan. Po. Then, ating sangkalan at siyempre kutsilyo. Pero ang dough kailangan natin ipahaba yan. Wala tayong brush, so kamay na lang. Lagyan nyo ng mantika para hindi manaktan dough. Nugasan na po ito. Ayan. Yan lang po. Tapos ito po. Ito po yung ginawa natin dough. Ayan. Ganyan po ang paggawa ng dough. Manual po ito. Ngayon po, lalaparin nyo lang po yan. Para pagkat natin, madali pong magkat. Diba po? Ayan. Okay, kailangan natin sangkalan. Set natin yung grams. Okay. Hindi nakikita. Purong. Mat. Iyon. Purong pa. Iyon. Ayan. Okay. So, timbang po tayo ng 100 grams. Cut po tayo.
52. Small pizza lang po gagawin natin. Panay 100 grams lang. Kasi wala naman tayong plate. 104. 98. Yun, 100. Then, gawa po kayo ng double. Ito pong ito pong dulo, ipapasok mo pong gano'n. Paano po? Yan po ang pagkagawa ng doble. Tapos po, ilalagay nyo po dito. Dito natin lalagay. Dito natin siya ipuprop. Yan. Tapos lagyan nyo po ng oil. Konti. Para hindi po mag-dry yung wala tayong mag-dry yung ito pong ibabaw niya. Dapat po lalagyan niya tayong press. Yun po. Yan, ulit lang po. Hanggang maubos natin itong doble na to. Diba? Wala kasi nag-hire sa pizza tito eh. Kala nila daw marunong gumawa ng pandoble. Oh, 100. Then, ulit-ulit lang po ganyan. Sa pizza nga, full batch ginagawa namin 10 kilong flour yun. Oh. Ganyan po. Basta ipapasok mo pong ganun. Then, lagay sa lagay yung mantika. Then, press. Okay, ito na po yung ginawa natin dough. So, ipucook natin to in room temperature ng mga 1 oras. Hello, ito na po yung natin. Dough natin. Lalagay po natin sa chiller yan. Okay na po yan. Yan po. Lalagay natin sa chiller to. Ang shelf life nito 3 days. Tapos po, pag gusto na nating magluto, dapat ilabas nyo sa chiller. Before 1 hour po, para po siya madaling i-stretch pag gumawa po ng dough, ng pizza. See you next vlog po, sa part 2 po, paggawa po ng pizza. Thank you po and God bless.